to me all I need, and I pray for your will to be done. And I ask for your Spirit to work in my life, that I can be a blessing to you. Your faithfulness to the skies, heavens, skies. So ating pansinin, yun pong sky sa Tagalog ay ano, alapaap, ano po, papawirin. Ngayon, ang lugar-lugar po ay first heaven, second heaven, and then third heaven. Doon po sa third heaven ay doon po naroroon ang makapangyarihang presensya ng kataas-taas at maluwalhating Ama. Doon po sa second heaven, nandun po yung mga iba't ibang mga likha ng Panginoon. At doon po sa first heaven, nandun po yung tinatawag na atmosphere of the wickedness of the principalities of the air. Nandun po yun sa atmosphere. At nandun po kung saan yung mga masamang espiritu ay naruroon. At kung mapapansin po natin, pag minsan sumasakit ang iyong tiyan na hindi mo alam kung bakit, pag minsan sumasakit ang iyong gulugod na hindi mo alam kung bakit, at kung ikaw po ay aabot dun sa kataas-taasang langit, pansinin po natin, ang pag-abot po sa kataas-taasang langit ay sa pamamagitan po nung genuine na maalab na pakikipagniig sa Diyos. Kaya nga po, yun pong kanyang sinabi, that your love, O Lord, reaches to the heavens, na ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay umaabot sa mga kalangitan. Kaya nga po, saan mang dako nandun ang pag-ibig ng Diyos. At ang ating gagawin lamang ay manalig dun sa pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko pong muli, ang pamumuhay ay pananatili sa pag-ibig ng Diyos. At huwag kang papayag na ikaw ay maihiwalay ng kahirapan sa pag-ibig ng Diyos. Kailangang tuloy-tuloy tayo na naniniwala tayong iniibig tayo ng Diyos, at ang mga iniibig ng Diyos hindi niya ilalagay sa kahihiyan. Ngayon, ang sabi rito, and your faithfulness to the skies. So your love reaches the heaven and your faithfulness to the skies. Ano po ang ibig sabihin? Yung pong kanyang katapatan ay magpapatuloy niyang ibuhos. At kung titingnan po natin, ang ulan po ay nagbubuhat ay sa ulap. At kung atin din pong uunawain, yung pagbuhos ng ulan ay bilang pagtatapat niya, kanyang iniwang tipan at pangako na kanyang sinumpaan, na habang ang lupa ay lupa, ang pagtatanim at ang pag-aani hindi hihinto, ang init at lamig ay hindi hihinto, ang tag-araw at ang tag-ginaw ay hindi hihinto. As long as the earth is earth. Kaya yung kanyang katapatan, pag pumatak ang ulan sa panahon na kailangan ito ng magsasaka, yun ay pagpapakita ng kanyang katapatan. Amen? At pag ang araw ay pinasikat niya, sa panahon na sobra na ang ulan, yun po'y pagpapakita ng Diyos sa kanyang katapatan. At saan niya ibinatay yung kanyang katapatan? Sa kanyang ipinangako. Kaya babalik po tayo ay sa kanyang tipan. Babalik po tayo sa ipinangako ng Diyos, at meron siyang pinangakuan na siyang dahilan kung bakit tayo'y pinagpapala. At ang kanyang pinangakuan ay si Abraham, at meron siyang 3 pangakong kanyang sinabi. At ang sabi niya, I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. Those who bless you, I will bless, and those who curse you, I will curse. And you will be blessed more than the families of the earth, that the families of the earth will believe in me through you. Ngayon natin pong unawain. Nung ang kanyang anak na si Isaac ay dumaan sa iba't ibang mahihigpit na pagsubok, natapos ang pagsubok, tuloy-tuloy
ang buhay ni Isaac. Nung si Jacob ay idaan sa mahigpit na pagsubok, natapos ang pagsubok. At si Jacob ay tuloy-tuloy sa pagkabuhay. Kaya kilalanin po natin ang mahalagang katotohanan ito na natutunan ni Solomon. At ang sabi niya, to everything there is a season. To every purpose there is a time. So our time, bakit ba tayo linikha ng Diyos? So what is the purpose of why God created us? Kung nalalaman mo ang layunin ng pagkalikha sa iyo, hindi ka po madadaig ng pagsubok. So ikaw at ako'y nilikha ng Diyos sa tanging layunin na siya ay sambahin. Yun ang pagkalikha natin. Ikaw at ako'y sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At ang sabi ng Book of Zechariah, darating ang panahon na sa isang lungsod na hindi siya sinasamba, pipigilan ang pag-ulan. No worship, no rain. No worship, no blessings. No worship, no wisdom. Sa makatwid, kailangan pa lang siya laging ating sinasamba. Kung gusot ang iyong buhay sa iyong bahay, sambahin mo ang Diyos. Amen po ba? Kung namimiligro at nanganganib ang iyong negosyo, sambahin mo ang Diyos. Amen? Kaya nga po ating unawain, yun ang pagkalikha sa atin, sambahin ang Diyos. We were created to worship God. We were created so that we may know Him. That His love reaches the heaven, that His faithfulness is in the skies. Kaya nga po unawain mong mabuti, 24 hours a day, ang kabutihan ng Diyos is always ready for the taking. Handa mo bang angkinin yung iyong bahagi sa kabutihan ng Diyos? Ngayon, pag ang laging iniisip mo iyong utang at ang iyong problema at ang kirot sa iyong katawan, makakalimutan mo ang Diyos. So anuman ang iyong iniisip ay lalaki sa iyong isipan. Kaya pag inisip mo ay hirap ng buhay, lalaki yung kahirapan hanggang sa ikaw ay madaig. Hello? Tandaan mo na gusto ng Diyos na ikaw ay magtiwala sa Kanya. Yun lamang po ang ibig ng Diyos. Magsimula kang magtiwala sa Kanya. Believe first that God can provide all your need. That is the first step. That you must believe that God can provide for His people. Ngayon, kung hindi ko po ito ginagawa, palagay ko hindi na tayo magkikita-kita sa hirap ng panahon natin. Pero dahil ginagawa ko, nasasaksiyan ko, ang mga katugunan sa aking panalangin ay natatanggap ko at nararanasan ko. Remember this, that God desired to mark you with miracles. God wants to prosper you every day. And He wants to do it on a regular basis. Gusto niyang ito ay tuloy-tuloy na nangyayari sa iyo. Ngunit pansinin po natin, ikaw ang magpapakilos at magsisimula nito sa iyong buhay. At pansinin po natin, pag ikay may pangangailangan, kailangang marunong kang humingi kung paano maibibigay ng Diyos ang kasagutan dun sa iyong pangangailangan sapagkat alam ng Diyos kung paano ka pagpapalain, alam ng Diyos kung paano ka pagtatagumpayin, alam ng Diyos kung paano tayo ililigtas. Ngunit ang ating gagawin ay paghingi. Kaya nga po, iyong kilalaning mabuti na ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. At itong pag-ibig na ito, ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay naging lahi ni Abraham. It is because of Jesus Christ, because of His blood, we became heirs together with Abraham. Tayo po'y nakasama na tagapagmana ni Abraham because of Jesus Christ. Kaya nga po kung paanong si